dito sa Jigo Live. Jake, pag-usapan natin yung pagpasok mo sa cosplay community. Gaya ng pag-usapan natin kanina, ang saya ng childhood mo. Pero paano mo pa naisip na pumasok o sumali sa cosplay community? Kwentuhan mo kami. Nag-start po yun. I mean, yun nga pa na-mention ko kanina na 2013, punta kami na SMX. Wala kaming kaalam-alam na, uy, cosplay pala yung ginagawa nila. Basta ang nasa isip namin is, nagdi-dress up sila. So, ang ganda, ang cool. Tapos, nung 2016, since more into games talaga po ako nung bata pa ako, nabalik siya ng, yung, kaadikan ko sa paglalaro talaga. Hilig, Opo, yeah. nabalik po ulit yun. I mean, nag-stop kasi siya ng mga siguro first year or second year kasi Focus ka sa pag-aaral. opo, tsaka lumipat kami ng Maynila noon. Kasi nagkasakit kong kapatid ko pa, nagka-diabetes siya. So, may time na hindi ako nakakalaro. So, nung bumalik ulit kami ng Cavite, nagkaroon ulit ng com shop, ayun, nahilig ulit ako sa paglalaro, yung sa League of Legends, yung LOL. Tapos may mga friends na ako noon na kalaro na may maituturing na kaibigan talaga, na kalaro din, tapos ganun. And then, ang daming mga magagandang character po nun eh. So parang naisip ko, ang ganda ng mga nila. Dati kasi, hindi pa po, yung sa esports, hindi pa siya ganun ka well-known. Yan, Opo. oo. Tsaka, ang iniisip kasi ng iba is, ang weird ng mga tao na nagko-cosplay. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita. Ako po si Jigo Postolero.